Lakers unang pagkatalo sa NBA Cup. May mensahe si Beal sa chase down block niya kay LeBron. Giannis natakot sa Miami Heat, biglang sumama ang pakiramdam. At pinakamainit ngayon sa West ang Rockets, nag-emerge bilang championship contender. Muling nakumpleto ang lineup ng Phoenix Suns nitong Miyerkules ng araw. Sa pagbabalik ni na Kevin Durant at Bradley Beal mula sa kanilang calf injuries, muling bumalik ang lakas ng Suns at lumipad kontra Los Angeles Lakers. Nanalo sila ng 127-100 sa Footprint Center sa Phoenix at ito ang unang pagkatalo ng Lakers sa kasaysayan ng NBA Cup. Muling bumangon ang Suns matapos ang mga pag-struggle nila nang wala ang dalawang bituin. Si Durant ay hindi nakapaglaro sa huling 7 laro ng Suns dahil sa calf strain, habang si Beal ay lumiban ng 5 magkasunod na laro dahil din sa calf injury. Sa kawalan ni Durant, nagtala ang Suns ng 1-6 record at natalo sila ng 5 magkakasunod na laro nang wala pareho sina Durant at Beal. At natalo sila ng 5 magkakasunod na laro nang wala pareho sina Durant at Beal. Ngunit nitong Miyerkules, sa tulong ng isang matinding 22-6 run, sa pagtatapos ng ikatlong quarter na pinangunahan ni Jusuf Nurkic, hindi na nahirapan ang Suns na makuha ang 27-point win. Ang run na iyon sa ikatlong quarter ay nagbigay sa Suns ng 20 puntos na kalamangan pagpasok ng ika-4 na quarter. Nagtala si Durant ng 23 puntos at 6 na rebounds para sa Suns at nag-shoot siya ng 9 of 17 from the field. Si Beal naman ay nagtapos din sa 23 puntos na may 10 of 15 shooting from the field. Nagpakitang gilas din si Beal sa depensa nang habulin niya si LeBron James para sa isang malupit na block mula sa likod sa 4th quarter na nagdulot ng mabagal na pagbabalik ni James sa kabilang dulo ng court. Nakapag-throw na ako ng bola patungo sa stands noon. Ayon kay Beal nang tanungin kung ito nga ba ang best block niya sa kanyang career. Ito ay isang dominanteng laro para sa Suns na nagpapakita ng kanilang potensyal kapag kumpleto ang kanilang roster. Pinangunahan ni Devin Booker ang Suns sa kanilang panalo laban sa Lakers sa pamamagitan ng kanyang 26 na puntos at 10 assists. Si Jusuf Nurkic naman ay nag-ambag ng 12 puntos at 12 rebounds. Ang Suns ay nakapagtala ng 51.5% shooting from the field as a team. Si Anthony Davis ang nanguna para sa Lakers sa kabila ng pagkatalo na may 25 puntos at 15 rebounds na nagdala sa kanilang season record sa 10-7. Si LeBron James ay halos magtala ng triple-double na may 18 puntos, 10 assists at 8 rebounds. Parehong may 2-1 record in group play ang Suns at Lakers na may natitirang isang laro bawat isa. Ang Lakers na nanalo sa inaugural na NBA Cup noong nakaraang taon ay magtatapos sa opening round laban sa Oklahoma City Thunder sa Biyernes. Samantala, ang Suns ay mag-ho-host ng San Antonio Spurs sa Biyernes. Bagamat may slight edge ang Suns sa standings, ang grupong ito ay nananatiling mahigpit ang laban patungo sa huling laro. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa unang pagkatalo ng Lakers sa NBA Cup? Sa ibang balita naman, ang Milwaukee Bucks ay nakaligtas sa Miami Heat 106-103. Kahit wala si Giannis Antetokounmpo na biglang hindi nakalaro dahil sa pananakit ng tuhod. Si Antetokounmpo ay normal na nag-shoot around at nag-ensayo bago ang laro, ngunit nakaramdam ng discomfort bago magsimula. Inaasahan siyang maglaro habang nagpapagaling mula sa calf strain, ngunit ito ang naging ikalawang laro na hindi niya nalaro ngayong season. Sa kabila ng 20-point lead ng Bucks sa ikatlong quarter, nagawa ng Heat na bumalik at gawing isang posisyon na laro ang laban sa mga huling minuto. Hindi nakashoot ang Bucks sa huling 2 minuto, ngunit hindi pumasok ang attempt ni Tyler Herro sa huling segundo, dahilan upang maselyo ng Bucks ang panalo. Si Damian Lillard ang nanguna para sa Milwaukee na may 37 puntos, kabilang ang 25 puntos sa first half at nagtala rin ng 12 assists at 8 3-pointers. Si Brook Lopez ay nagdagdag ng 13 puntos habang si Bobby Portis ay may 11 punto mula sa bench. Si Jimmy Butler naman ang nanguna para sa Heat na may 23 puntos at 5 assists. Si Tyler Herro ay nagtapos ng 18 puntos habang si Terry Rozier ay nag-ambag ng 17 points. Nahulog na ang Heat sa 7-8 record this season and 1-2 sa NBA Cup play. Sa kabila ng pagkawala ni Antetokounmpo, nagtala ang Bucks sa kanilang ikalimang sunod na panalo at nanatiling wala pang talo sa Group B play.
Gayunpaman, kakailanganin nila si Giannis na maglaro upang magkaroon ng seryosong tsansa sa knockout stage ng NBA Cup. Sa season na ito, si Antetokounmpo ay nag-a-average ng career high na 32.4 points, 11.9 rebounds, and 61% shooting from the field. Samantalang pag-usapan naman natin ang isa sa mainit na team ngayon sa West. Nakapasok na ang Houston Rockets sa quarterfinals ng NBA Cup matapos ang isang nakaka-excite na overtime na panalo laban sa Minnesota nitong Miyerkules. Leading ang Rockets ng 10 puntos sa halftime at 6 sa simula ng ika-4 na quarter, ngunit isang 16-3 run sa huling minuto ng huling quarter at unang 4 na minuto ng overtime ang nagtulak sa kanila sa tagumpay, 117-111 sa napakagandang paraan. Si Alperen Sengun ang naging sentro ng lahat ng ito. Si Sengun ay kahanga-hanga sa buong season at nagpakita siya ng isang masterclass laban kay Rudy Gobert ng Minnesota sa poste. Paulit-ulit niyang ginamit ang kanyang katawan laban sa 4 na beses na Defensive Player of the Year bago ipasok ang iba't ibang klaseng shots, fade away, jump hook at rim rolls. Sa natitirang wala pang 2 minuto sa overtime, binangga ni Sengun si Gobert halos hanggang ilalim ng ring bago ihagis ang isang layup na nakatalikod na parang naglalaro lang ng horse. 1 minuto ang lumipas, muling ginamit ni Sengun ang kanyang lakas laban kay Gobert sa poste. Dito na nakuha ang panalo at ipinaramdam ni Sengun kay Gobert ang too small gesture habang tumatakbo pabalik sa court. Kahit medyo gasgas na ang too small celebration, nakakatuwa pa rin ito sa ilang partikular na sitwasyon. Una, kapag isang maliit na player tulad ni Russell Westbrook ang nangbuli sa malaki sa ilalim. At pangalawa, kapag ginawa ito kahit sino kay Gobert na tila paboritong biruin ng lahat. Malamang nanonood si Draymond Green at tumatawa sa kaganapan. Nagtapos si Sengun na may triple-double na 22 puntos, 11 assist, 10 rebounds, 3 steals at 3 blocks. Hindi ganun ka-epektibo ang shooting niya at may ilang maling attempt kung maghahanap ka ng pagkukulang. Ngunit kapag nakuha niya ang tamang posisyon at espasyo, napakahusay niya. Parehong kahanga-hanga sina Jabari Smith Jr., 19 points on 8 of 9 shooting. Fred VanVleet, 27 points, 11 assists, 8 rebounds, and 6 3-pointers. Dillon Brooks, 22 points and 4 3-pointers, 3-pointers. At Amen Thompson, na nagpakitang gilas sa depensa laban kay Anthony Edwards sa crucial moments at nag-ambag ng 15 puntos sa 6 of 9 shooting. Napakaganda ng depensa ng Rockets bilang isang team. Si Edwards lamang ang kanilang pinagtuunan ng pansin. Sa mga desididong sandali ng laro, agresibo nilang tinrap si Edwards upang mawala sa kanya ang bola. Hindi sila laging nagtagumpay. Patuloy na puwersahan ni Edwards ang sarili papunta sa ring kapag hindi pumapasok ang kanyang 3-point shots at nagtala ng ilang malalakas na finishes. Ngunit sa kabuuan, mahusay ang rotation ng Rockets at napilit nilang gumawa ang Minnesota ng mga contested shots. Bagamat nakuha ng Timberwolves ang 5 puntos na kalamangan sa ilalim ng 2 minuto, hindi natigilan ang Houston. Napakahusay, determinado, at hindi na-distract ng run ng Wolves sa dulo ng ika-4 na quarter. Muling nagningning si Sengun sa crunch time at wala nang nagawa si Gobert upang pigilan siya. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa team na ito? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.